So mga tol, pasok na po sa semifinal si Fajardo Mark Ashley sa ginaganap na SEA Games 2025 sa bansang Thailand. Naipanalo po kasi kahapon ni Fajardo ang laban niya dito sa Indonesian fighter na si Ryo Jikri sa 69 kg category. Tinalo po niya ito via first round stoppage. Na-injured po yung kanang braso ng kalaban dahil hindi na maipagpatuloy yung laban. Nakuha po ni Fajardo ang panalo via referee stoppage injury sa first round. Dalawang panalo na lang po ang gagawin ni Fajardo para makuha niya ang gintong medalya. Subalit malungkot na balita naman po para sa ating dalawang kababayan na napalaban din kahapon. Kapwa po sila natalo sa mga Thai fighter. Si Bakdayan Herji na lumalaban sa 70 kg. Talo sa Thai fighter na si Manikon Bison via split decision. Na standing 8 count naman po yung kalaban pero bumawi po yung Thai fighter sa round 2 at round 3. Nabilangan din si Bakdayan Herji. Mas lalo pang nagpatalo sa kanya noong mabawasan siya ng punto sa round 3 dahil sa pag-clinch niya sa kalaban, habang ang Pinoy naman po na si Ugay Region Milargo na lumalaban sa 60 kg category. Tinalo naman po siya ng Thai fighter na si Rumtam Sakda via unanimous decision. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos po ang open public workout ni Donari kahapon sa Japan kung saan nasira pa yung gloves ni Donari sa lakas ng suntok niya. Na-interview po si Donari pagkatapos ng public workout. Determinado si Donari na masungkit niya ang WBA Bantamweight World Championship belt na nakataya sa laban nila ni Seiya Tsutsumi na magaganap na sa Miyerkules. Nangako po kasi si Donari mga tol na maipapanalo daw niya ang laban sa pangatlong laban daw niya sa bansang Japan. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, pangatlong laban na po yan ni Donari sa bansang Japan. Yung dalawang laban niya kontra kay Naoya Inoue, natalo siya. Kaya ngayon, kumpiyansa si Donari na maipapanalo niya na ang laban. Sinabi pa ni Donari mga tol na hindi daw mahalaga kung gaano daw kalakas yung kalaban niya. Ipapakita din daw kasi niya ang lakas niya para manalo. Advantages nga daw niya ang experience. Nakikita naman daw niya na matapang itong si Seiya Tsutsumi. Pero gusto din daw niya ipakita yung parehong tapang niya. Bukod dyan, gusto din ni Donari na makalaban ng kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue, ang kasalukuyang WBC Bantamweight World Champion. Subalit nakapokus muna daw siya ngayon dito kay Tsutsumi. Dagdag naman po ng asawa ni Donari, manager at trainer na si Rachel Donari. Mas maganda daw ngayon ang preparation nila kaysa daw sa naging huling laban ni Donari dito kay Andres Campos. Kay Campos daw kasi maikli lang daw yung time ng preparation nila. Halos 3 weeks nga lang daw yon. Pero ngayon, maganda daw ang training ni Donari sa Omega Boxing Gym sa Cebu. Ipinakita pa nga po dyan ni Donari mga tol ang 6 packs abs niya. Sa iba pang balita mga tol, may opinion po si Legend Manny Pacquiao sa laban ng Mike Tyson versus Floyd Mayweather Jr. na magaganap daw sa buwan ng March sa susunod na taon. Si Mike Tyson po ang nagbunyag na matutuloy na daw ang laban nila ni Mayweather. So na-interview nga po itong si Manny Pacquiao. Tinanong siya kung sino daw ang mananalo sa laban ng Mike Tyson versus Floyd Mayweather Jr. Sagot ni Manny Pacquiao, depende daw yan. Kapag nag-train daw na mabuti itong si Mike Tyson, isang suntok lang daw itong si Mayweather. May mensahe nga din po si Manny Pacquiao mga tol kay Ryan Garcia na lalaban kay Mario Barrios sa February 21. Payo ni Manny Pacquiao, kailangan daw mag-ensayo na mabuti ni Ryan Garcia. So parang sinasabi ni Manny Pacquiao mga tol na hindi madaling kalaban itong si Mario Barrios.